na muli tayong ibaon sa lupa pagkatapos ng ating pagbangon sa EDSA. Naku po, ito na. Ito na to. Magkakahukayan na. Of Marcos sa libingan ng mga bayani. Bayani, nagpapasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyan at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa... Sino ngayon ang nagmukhang katawa-tawa? Diba? Pagkatapos mong pinasalamatan, pagkatapos nyong ginamit, huwag nyo sasabihin sa amin, no, palakpakan ho muna natin itong si dating Senadora Leila de Lima. Ano to? Dito sa video na to, aalamin ho natin kung sasama ba itong si dating Senadora Leila de Lima dyan sa paghukay dito kay Marcos Sr. Kasi maiingay ho ito noong 2017 Talagang nag-file pa ho ng sa Supreme Court para baliktarin ang desisyon na mailibing sa libingan ng mga bayani. Etong si Marcos Sr. Baka ginugood time nyo lang kami ng mga panahon na yon, Leila de Lima, ha? Baka behind the scene talagang nag-uusap-usap kayo nitong mga Marcos na to kasi ang nagpalaya sa iyo walang iba kung hindi ang administrasyon nitong si Bangag. Pero bago natin na umpisahan ang ating talakayan, gusto ho muna natin na mag-shoutout ng mabilisan doon sa ating mga kasamang nagpakulay doon sa ating nagdaang video. Heto ho mga kababayan, shoutout ho dito kay Jack Taylaran. Maraming salamat ho, mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Saludo ho si PH Update sa inyo. Maraming salamat ho. Shoutout din no dito kay Alvin05. Yun ho ang pangalan ng kanyang channel. Yan ho ang username niya, no? Alvin Kabalhin. Pero yung channel niya, Alcab05. Shoutout ho. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa New Zealand, parang taga New Zealand itong si Sir Alvin. Maraming salamat ho sa pagsuporta. Mag-ingat ho kayo dyan. Mega love shoutout. Shoutout dito kay Marimar. Naku po, nanonood sa atin si Marimar. Palakpakan ho natin. Ingat ho kayo kung nasa dako man ho kayo ng daigdig. Ano ho ba to? Myanmar ho ba tong pera na to? Hindi ho natin alam, next time ho, ilagay nyo na ho kung nasa ang daho kayo ng daigdig para may shoutout ko kayo ng maayos. Mega love shoutout sa lahat ng nagpakulay. Ito ho, hindi para i-encourage kayo magpakulay. Ito ay pagpapasalamat lang. Isang like, isang subscribe, isang share lang, sapat na ho yun kay PH Update. Ayun na nga mga kababayan. Bago ho natin pag-usapan yung mga banat nitong si dating Senadora Leila de Lima dyan sa pagkakalibing na yan, iisa-isahin ho natin yan Kailangan ho nating marinig yung mga kasama nating huhukay dito kay Marcos Sr. Yan, na tayo. Meron na tayong dating Senator Kiko Pangilinan, di ba? Bidang-bida siya, talagang gigil na gigil siya. I-undo daw niya yung nangyaring paglibing dito kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Malamang sasama ho sa atin yan. Kaya itong si Senadora Leila de Lima, alamin ho natin mamaya kung ano yung silakbo ng kanyang damdamin, kung talaga bang buo ang loob niya. Pagka nagkataon, makakasama ho natin sa paghukay itong si General Torre, anak ng toka. Expert ho yun sa paghukay. May natawa ho tayo dun sa isang nag-comment sa video natin. Ang dapat daw isama natin itong si General Torre. Hindi man daw dudumi yung mga kamay natin, mabilis pa sa alas 4, mailalabas niya kaagad itong si Marcos Jr. Ito mga kababayan, gusto ko lamang paalalahanan yung mga maaangas na Talyanista at ensaymada na kung saan binabanatan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay pa rin ho doon sa gaganaping investigasyon at doon sa kasulukuyang ginaganap na investigasyon dyan sa House of Representatives. I know Mr. Marcos. He never worked. All he did was go to the disco and he was always high on pulburon. Diba? Yan ho si Marcos Jr. Bago nyo banatan itong si Tatay Digong, lagot na si Digong, ganyan mangyayari sa kanya. Paalalahanan ko lang sa inyo base dito kay dating Senator Nicky Cositeng, ang inyong pinagtatanggol, ang amo nyong si Marcos Jr. Kilala ho yan itong si dating Senator Nicky Cositeng na yang mama na yan, walang ginawa sa kanyang buhay kundi magdisco at magpakataas at lumipad, magtudamon sa ipinagbabawal na pulburon. Yan lang ho ang alam gawin niyang
nitong si Marcos Jr. Meron ho tayong nakitang larawan dito kanina. Ayan, ito ho mga kababayan. Nakita ho natin ang larawan nitong si Dan Fernandez. Bigla ho tayong napaisip. Yung pagalaw-galaw ho ng panganetong si Dan Fernandez sa mga hearing diyan sa House of Representatives. Ngayon medyo naiintindihan natin yung paghigop niya, yung pagsipsip niya ay talagang sanay na sanay itong si Congressman Dan Fernandez. Sa tingin niyo ho ba mga kababayan, yan ho bang paghawak niya ng straw at paghawak Napanood nyo na ho ba yung sinabi ko sa inyo kagabi? Punta kayo sa page ni Sir Ibi. Makikita nyo yung alley na kung saan sa harap ng tindahan. Hindi ko na ho ipapalabas dito eh. Ang pangit ho kasi tingnan. Nagdudurog sa harap ng camera. Napakapangit ho nun. No, kaya hindi na ho natin makipakita dahil hindi ho natin alam kung gaano katatanda yung mga makakapanood sa atin. No, kung mapapanood nyo yun kay Sir Ibi na lang. Sa PH Update, wag na ho. Kung papalabas man ho natin yun, baka i-blur ho natin noong hinihigop nung ali, yung kanyang mahiwagang pulburon. Eto na ho mga kababayan. Dumako na ho tayo dito kay dating Senadora Leila de Lima. No? Kasi ito ho talaga yung dito. By the way meron nung bagong accomplishment itong Marcos administration. Ito ho, Philippine rice imports are expected to increase further to 4.9 million metric tons in 2025 because of smaller crops delivered by local farmers. Palakpakan ho natin. Bagong Pilipinas, masaganang mga bangag, anak ng tokwa. PH remain as world's top rice importer. Palakpakan ho natin, anak ng tokwa. Di ba? Yan ang mga balita sa administrasyon ni Tatay nitong si Marcos Jr. Kung nung balita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaliwat kanan, merong mga pinasisinayaang mga bagong proyekto, yung mga flagship project kung tawagin, yung mga tunnel, yung mga tulay, yung mga tren, yung mga tawag dito, yung mga bypass road. Dito ho ang ating accomplishment dito nananatili tayo sa 2025. PH remain as world's top rice importer. Palakpakan ho natin itong bangag administration. Ayos. Galing. Eto, dumako na ho tayo dito kay Senadora Leila de Lima. No? Dito ho mga kababayan, sasagutin ho natin ng punto por punto itong mga banat nitong si dating Senadora Leila de Lima sa pagkakalibing nitong si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pakinggan ho natin tapos ibigay ho natin yung ating mga punto de vista dito sa ali na to. Again isang like, isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Mega love shoutout sa lahat ng magla-like, magko-comment. Gusto kong marinig yung punto de vista nyo, sinasagot ko kayo dyan sa comment section. No? Yung, lalo na yung mga malulupit ang binibitawan, sinasagot ho natin yung mga yan. Eto na, dating Senadora Leila de Lima, parang makakasama ho ata natin siya maghuhukay. Eto, game, tingnan natin kung talagang sasama siya. Sasaba ka ba, madam, ang tanong? Pero, isa po akong ardent student of history who knows exactly what happened during those dark ages in our history. Entrada pa lang nitong si dating Senadora Leila de Lima, ramdam ko na merong magdadala ng saba sa libingan ng mga bayani. Yung tatanong niya, PH, gutom ka na ba? Susubukan kita ng saba. Hindi ako kumakain ng saba Kay kay Dayan na lang yan. Kay Ronnie Dayan na lang yan. Huwag mong isubo sa akin ang saba mo, madam. Magbabaon ako kung sakali Kung sakaling kasama itong si Leila de Lima, magbabaon ho ako kung sakaling maghuhukay tayo doon. Tingnan natin kung sasama siya. Pakinggan nyo ho yung mga sasabihin nitong si dating Senadora Leila de Lima at mag-comment ho kayo sa baba kung sa tingin nyo makakasama natin siya maghukay o... Ang paniniwala ko po. Tanong, bakit ho natin pinapalabas to? Napakagandang tanong ho nun. Gusto ho nating maipakita na walang paninindigan at prinsipyo etong mga dilawan na to. Meron nang nagsabi na vice presidente na huhukayin, doon pa lang ho kung talagang merong prinsipyo at paninindigan itong mga tao na to, dapat sana
bumira sila doon sa banat na yon ni VP Sara, di ba? Kung yung tipong kahit papyaw na sundot lang, susundot dapat yung mga yan. Kaso nakikita ho natin dito na itong mga walang yang to, walang prinsipyo at paninindigan ng mga dilaw na to kasi isa na lang ho ang mga dilaw at mga pula ngayong mga panahon na to. Isa na lang hong natitirang merong matinong desisyon at talagang solidong leader ngayong mga panahon na to. Walang iba kundi itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Palakpakan ho natin. Hindi si Leila, si PRRD Aking mga kababayan, hindi po si Marcos ang ililibing. Hindi po siya. O sino? Tingnan kayo. Siya po ba ang ililibing? Matagal na po siyang nalibing. Ang lakas mong bumanat noon, Madam Leila de Lima, ano? Pinakawalan ka lang sa kulungan sa bagay, no? Imagine nyo mga kababayan, ngayong mga panahon na to, nakakulong pa rin si Leila. Sa bagay, nung pumasok ang administrasyon, talagang di na ho siya bumira sa Nung pumasok sa gobyerno itong si Marcos Jr., nakita ho natin yung nakakabinging katahimikan dito sa mga oposisyong kuno na to. Itong mga dilawan na to, Kiko Pangilinan, kay Risa Hontiveros, dito kay Bam Aquino, wala ho tayong narinig ni katiting na pagbatikos dito sa mga individual na to, sa mga kapalpakan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Yun nung kinasasakit pa ng loob natin. Bakit noong kay Tatay Digong, ang ganda-ganda ng palakad ng mama, bira kayo ng bira. Anak ng toka. Dito, wala nang konkretong direksyon ng ating pamahalaan. Nagkalat ang mga illegal na droga, mga kriminal sa karsada. Di kayo nagsasalita. Ramdam nyo ho ba yung irony sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to? Yung mamang gumagawa ng matino, siya ang binabanatan nyo. Etong mamang walang ginagawa ni isang matino mula pagkaupo niya bilang presidente. Bakit tahimik na tahimik kayo? Anong nangyari dito sa mga tao na to? Anong toko? Ng diktador bilang isang diktador. Sa akin hong palagay, ang ililibing po ay tayo. Lilibing daw sila. Bakit ko po nasabi yan? Ang libing po na ito ay libing natin. Tayo po ang tunay na ililibing. Tayo po at ang ating kasaysayan ng paglaban sa... Yun nung nasa likod na nagpapapicture, itong ali na to, ito ho yan si Eta Rosales ba yun? Yung matandang kesyo martial victim daw ho siya. Base siya nakikita natin dito sa Batang Marcos, malamang sa malamang, ang victim ho talaga yan. Sa mga diktador at berdugo. Tayo ang ibabaon sa ilalim ng lupa. Nagkakabulahan na naman ho. Ng pagbaon ng diktadura sa libo-libong biktima ng martial law. Katulad ng paghagis sa ilog sa mga bangkay ng mga kabataan na ninais labanan ang kadiliman. Katulad sa pagtambak ng lupa sa mga duguang katawan ng ating mga mahal sa buhay. In fairness, yung speech nitong si Leila de Lima, makabagbag brief. Hindi yung brief natin. Yung brief ni Jonel. Jonel pala, sorry. Hindi Ronnie Dyer. Jonel, sorry. Makabagbag brief ni Jonel. Siguro, itong panahon na to, nandiyan pa si Jonel Di ba nagtago siya nun? Siguro habang minamasdan niya itong si dati Senadora Leila de Lima sa malayo, lalo siyang nai-inlove. Grabe, galing nitong sinusubukan ko ng saba na to. Oy, madam, ano lang, kwentong barbero lang, ika nga, huwag ka masyadong mapikon, na nangahas ibalik ang kalayaan para sa ating lahat. Sagutin mo na kasi, sagutin mo na. Tutulungan mo ba kami kung sakaling hukayin namin itong si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani? Sagot! Paglibing kay Marcos. Ililibing na rin ang natitira pang tapang
giting ng Pilipino sa nalabanan ng pagbalik ng mga diktador at mga berdugo sa ating bayan. Yan po ang ibig sabihin ng paglibing kay Marcos sa libing. Grabe, napakalaking joke ho nang nangyari sa ating bansa, no? Napakalaking biro na hindi natin malaman kung bakit natin dinadanas itong mga ganitong klaseng bagay. Mantakin nyo yun, mga kababayan, yung sinuka natin, yung talagang galit na galit tayo dito sa mga individual na to dahil sa mga kalokohan nila, mga kabalbalang pinaggagawa nila sa ating bansa. Yung korupsyon na, lantarang korupsyon na nangyayari sa ating bansa nung panahon ng mga dilaw na to. Tapos linuklok natin si Tatay Digong. Isang pambubudol lang na, itige, tutuloy ko yung ginawa ni Duterte. Yung war on drugs, problema, akong bahala dyan, anak ng toka. Lahat ho pala ng sinabi nitong si Marcos Jr., puro kasinungalingan. Nakakalungkot man nung isipin, sa bagay, ang daming ang matatalinong nabudol di ba? Naniwala sila kay BP Sara. Yun yun. Naniwala sila kay BP Sara. At talagang naniwala tayo kay BP Sara at naniwala tayo na tutuparin niya yung kanyang mga pinangako. Ibig sabihin, yung panluloko, nasa dugo na ho talaga ng mga Marcos na to. Kaya naman, yung mga tatakbo na may apelidong Marcos, mag-ingat-ingat ho kayo sa mga yan. Meron ho tayong nabasang isang comment, isa ho daw sa mga kasama natin dito. Di ko lang alam taga Ilocos daw ho siya. Taga Solid North, ika nga, no? Taga Ilocos daw ho siya. Marami na daw hong galit ngayon sa pamilya Marcos, dyan sa Ilocos. Dahil sa mga kalukuhan na nangyayari doon, yung mga EDCA, yung mga kano, napakarami daw yung mga kalukuhan na nangyayari ngayong mga panahon na to doon sa lugar na yun. Kaya yung mga tao doon, galit na daw sila dito sa mga Marcos na to. Hindi, yan, kumbaga, unconfirmed. Ilan ng mga bayani, hindi ho ba malinaw sa kanila kung anong ibig sabihin ng bayani? Ito po ay ang pagpuksa sa natitirang lakas ng Pilipino na manindigan at labanin ang pagbabalik ng diktadura. Papayag ba tayo na ilibing tayo? Naku, yan. Sasama ho ata itong dating Senadora Leila de Lima. Parang makakasama ho ata natin siyang maghuhukay doon. Matindi to. Papayag ba tayo? Na muli tayong ibaon sa lupa pagkatapos ng ating pagbangon sa Hensla? Naku po, ito na. Ito na to. Magkakahukayan na. Marcos sa libingan ng mga bayani means tyranny can rule again in this country. Yun nga nangyari. Let us not give anybody the chance to be ever a tyrant or dictator in this country. Maraming salamat po. Ayun na nga, you're welcome, madam. Binigyan kita ng limelight dito. Di mo naman pala sasagutin ang katanungan ng mga kababayan natin dito sa PH Update. Sasama ka ba o hindi ka sasama? Yun lang naman tanong namin sa'yo Basta pagka sumama ka, dalhan mo kami ng nilagang saba, okay? Tapos isaw-saw mo dun sa bagoong, parang masarap po yun di ba ginagawa nila yon? Yung nilagang saging, tapos isaw-saw dun sa bagoong, yung bagoong isda. Naku, parang masarap po yun. Maggiginamos tayo doon sa libingan ng mga bayani. Ayun na nga mga kababayan. Pakinggan nyo ho dito sa video na to kung paano pinasalamatan nitong si Marcos Jr., itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito pa lang ho mga kababayan, kung talagang, ganito lang naman ho kasimplihan Itong mama na to, kung nasa tamang katinoan, tong mama na to, kung makita niya ang kanyang sarili dito sa mga video na to, dito sa mga litanya na to, kahit sa sarili niya man lang mahihiya siya sa mga pinaggagawa ng kanyang administrasyon dito sa mga Duterte na to. Grabe, no? Kaya, ito ano lang to, kumbaga, para doon sa mga politiko, para doon sa mga partido, especially doon sa mga politiko na makikipag-alyado dito sa mama na to. Pagka wala na ho kayong pakinabang dyan sa mama na yan, sigurado, itsipwera, meron ho kayong kalalagyan. Kaya,
mag-ingat ho kayo dito sa mama na to. Pakinggan nyo kung gaano kawalang yatong si Marcos Jr. Game. Siyempre, kami nasisihan at na-dismiss ng Supreme Court yung petition na itigil ang paglibing sa aking ama at matutuloy na. Dahil kanino? Hindi naman sa natin sinasabi na na-impluwensyahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Supreme Court. Hindi ho yun ang ibig natin sabihin. Sinasabi ho natin dito dahil yung batas talagang binasa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte word for word na kung ikaw ay naging sundalo, pwede ka sa libingan ng mga bayani. Kung ikaw ay naging presidente, pwede ka sa libingan ng mga bayani. Yun lang ho ang criteria. Pasok itong si Marcos Jr. Ay, pasok na rin ba natin? Pasok ko itong si Marcos Jr. dun sa mga criteria na yon. Sinusubukan hong pigilan ng mga dilawan noong mga panahon na yun yung paglibing ng kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Dito ho, pakinggan nyo ho mga kababayan kung paano niya pasasalamatan ito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ang paglibing sa kanya sa libingan ng mga bayani at kami nagpapasalamat sa ating mga butihing justice sa kanilang pagkikilala sa karapatan ng aking ama bilang isang veterano, bilang isang Medal of Valor winner, bilang isang Pangulo ng 20 taon. Pangulo ng 20 taon. Kung kayo, ito sinasabi natin dito, kaya pagka pinag-uusapan natin yung ira nitong si Marcos Sr., feeling ng mga kababayan natin, napakausay niya, napakaraming nangyari. Mga kababayan, sa loob ng 30 taon, 20 taon, kung wala kang nagawa bilang Pangulo, naku po, talagang meron kang problema, ika nga. Meron naman ho silang nagawa. Marami ho silang mga ari-arian di umano sa iba't ibang mga bansa, di ba? Marami ho silang mga gold. Kaya yung mga Talyanista at mga ensaymada vlogger, mapanggang sa ngayon, ay naghihintay pa rin. Inihintay ho nila yung ipinangakong Talano Gold dito sa mga to. Relo nga hindi mabigay sa sundalong mandirigma. Bibigyan pa kayo ng ginto ng walang yan. Asa pa kayo. Tago niya na lang. Di ba? Baka yung mga ginto niyan sa loob, meron din pulburon. Na mailibing sa libingan ng mga bayani. Nagpapasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyan at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa... Sino ngayon ang nagmukhang katawa-tawa? Diba? Pagkatapos mong pinasalamatan, pagkatapos nyong ginamit, huwag nyo sasabihin sa amin, bayad yon sa mga Ilocano na bumoto sa akin. Mga loko-loko ba kayo? Nung panahon na yon, hindi ho talaga panalo ho si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Dinaya pa nga siya, di ba? Dinaya pa ho siya nitong mga dilawan na to. Yun ho yun. Itong pero feeling ko ikaw di ka dinaya. Feeling ko ikaw talaga natalo ka nung nagdaang eleksyon. Kaya yung electoral protest mo hindi umusad kasi magmumukha ka lang tanga kung sakaling tumiretso yun. Ganyan ho kawalang pasalamat, kawalang hiya itong mga Marcos na to. Kaya ang sinasabi ho natin dito, sa susunod na eleksyon, lahat, hindi lang ho yung merong apelidong Marcos sa hulihan ng kanilang pangalan, wag lang ho yung mga yun ang hindi natin suportahan. Maging yung mga magpapa-endorso nasa senatorial lineup nitong mama na to. Dahil wala hong balik sa sambayan ng Pilipino ang mga pinaggagawa o kung yung mga iluluklok ng administrasyon na to sa senatorial slate nitong si Marcos Jr. Libingan ng mga bayani at umaasa kami na itong hakbang na ito ay ang unang hakbang sa siguro paghihilom ng mga sugat at inamin ho niya na meron talagang sugat. Meron talaga. Marami talaga nangyaring pang-aabuso. Kasalanan ba yun ni Marcos Sr.? Di natin alam. Kasalanan ho ba yun ng nagpatupad ng Marcelo ng mga panahon natin? Wala, hindi ho tayo nabuhay ng mga panahon na yun. Kaya kung tayo ay magsasalita at magbabase doon sa mga historical books, yung mga historical testimony ng mga nabuhay ng mga panahon na yun, sa ayot sa gusto natin may bias. Kaya yaang mga nangyari na yan, mapahanggang sa ngayon, hindi ho natin alam kung totoo o hindi totoo. Pero malamang nagsaside ho ako doon sa totoo na talagang maraming nangyaring pang-aabuso noong panahon nitong si Marcos Sr. Kayo ho, kung inabutan nyo yun, mag-comment ho kayo sa baba. Kung inabutan nyo yung batas militar nitong si Marcos Sr., kung talaga nga bang merong ang naririnig lang ho natin, na merong pagka daw gabi, may curfew, tahimik,
tahimik, hindi ka pwedeng manggulo-gulo kasi dadamputin ka, mayayari ka, gano'n. Disiplinado daw yung mga tao. Pero ngayon, kung gagawin yung bagay na yon para talaga, ginawa yon, pagkakaalam natin base sa mga istorya na, ginawa yon dahil lumalakas ang puwersa ng mga makakaliwa. Ngayon, etong yung mga nag-implement, inabuso daw ho nila yung mga nag-implement. Pero yung sole purpose ng pagdideklara, para mapigilan ang paglakas ng puwersa nitong mga makakaliwang grupo dahil lumalakas nga yung puwersa nila nung mga panahon na yon. Ngayon mga kababayan, ang issue natin dito, kung ang tatay niya nagdeklara para mapigilan ang mga makakaliwang grupo na makuha ang pamahalaan dito kay Marcos Jr., kung itong Marcos na to magdideklara ng martial law para doon sa mga nagsasalita laban sa mga pulisiyang ginagawa ng kanyang administrasyon, ako, magkakagulo ho Pilipinas. Pero sinusubukan nila, in fairness, kumbaga tinitest ho nila yung martial law style of leadership kagaya ng kay Marcos Jr. Kung maalala nyo ho yung nangyari doon sa KOJC, nakita nyo ho doon mga kababayan kung paano gumalaw itong administrasyon na to. Tinitest ho nila yung tubig, tinitingnan nila, mainit ba, mapapaso ba kami? Di ba ganun ho ang nangyari doon? Pero sa tingin ho natin, hindi naman nila ididiretso. At kung sakaling idiretso nila, makakalaban ho nila ang sambayan ng Pilipino. Tuloy. Mga alitan, lalo na sa larangang politika dito sa ating bansa. So, sir, may plano po ba kayong kailan na ililipin po? Yung mga plano, yung mga detalye ay wala pa. At Tatanungin ka tapos ilalagay mo yung telepono mo sa pag-uusapan pa lang namin yan at sa ngayon ay hindi pa kami nag-uusap ng pamilya dahil natigil lahat ng planning nung nagbigay ng status quo anti-order ang Supreme Court at ipapagpatuloy na namin ngayon ito kaya wala pa tayong maibibigay ng mga details kung ano yung date, kung paano na eksakto kung ano yung gagawin. Ang bottom line ho dito, dahil para doon sa mga Talyanista, ang bottom line dito, dahil doon sa political will ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talagang tinayuan niya yung pagpapalibing ng inyong ama sa libingan ng mga bayani. Yun lang ho ang naging dahilan kung bakit nagtuloy-tuloy yan. Ilang administrasyon yan. Kay Ramos, nauwi sa Pilipinas yung labi niya, na-i-ref dyan sa Ilocos, di ba? Mark Ramos, tapos mag-i-erap tayo, tapos mag-Gloria, tapos mag-Ninoy Aquino, Pangulong Rodrigo Duterte, halos apat na administrasyon. Hindi ho naipalibing itong si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kaya yung na yon, tipong magpakita lang naman ho kayo kahit konting respeto doon sa mamang dahil sa kanyang political will, nangyari yung mga bagay na yan. Hindi, wala ho talaga mahirap ho talaga kausap yung mga bangag. Ito mga kababayan, lumipat na ho tayo dito sa pakinggan na lang ho natin itong si Congressman Joel Chua kung ano yung mga susunod nilang ilalatag dyan sa Committee on Good Government and Public Accountability. Tingnan ho natin kung sino pa ang mga ipapatawag nila, kung ito si Vice President Sara Duterte. Pero parang nakikita na ho ata natin dito na sa susunod na pagdinig ng House of Representatives, yung mga ipinatawag na kawani ng tauhan ng Office of the Vice President, makukontempt ho yung mga yun, magpapakulong ho, hindi ho sila sasagot sa mga tanong ng mga congressman na to. Kaya yun, makukontempt sila. Sabi naman ni VP Sara, sasamahan daw niya itong mga to diyan sa detention cell facility ng House of Representatives. Pakinggan ho natin to. Itong isa sa mga parlorista. Ikaw, sir, akala mo, hindi lang pala ako nakapansin yan. Marami pala sa social media nakakakita ng mga pilantik ng kamay mo. Iba-iba Pag ganun yung kamay niya di ba? Ngayon lang ko kayo makakakita. Tignan nyo yung mga post kaugnay dito sa mama na to. Wala akong lalaking nasa tamang pagkalalaki ang magsusuot doon sa mga pinagsusuot nito. Kaya ito tanong ko nagtatanong ako, sir, ito tanong ho ito saan ho kayo nagpapaparlor? Pakayariin tayo nito. Game.
You're still pushing for the Vice President to come to testify before the committee. Pero what if kung hanggang ngayon hindi pa rin niya gustong mag-testify? Will you issue her a subpoena? Parang yung mga officials niya? Or what? Anong pong mangyayari po dito? Pwede naman yung mga representative niya eh. In fact, nag-issue na kami kanina ng subpoena sa mga resource person. Kasama na po dyan yung mag-asawang Fajarda. So, yun lang po. So, inuunti-unti ho nila. Hindi naman talaga nila tatapusin yan. Actually, pwede nilang tapusin sa isang arangkada. Pero hindi ho nila gagawin yun. Actually, meron na silang findings kung anong gusto nilang gawin dyan sa committee na yan. Kung ano ba mga rirepasuin sa batas, anong rirepasuin dyan sa mga rules, dyan sa joint circular na yan, na yung pagliliquidate ng confidential fund. Meron na ho sila, alam na ho nila, at meron na silang nasa isip nila kung dadagdagin, anong babawasan. Pero hindi ho nila tatapusin yung pagdinig na yan. Susulitin ho nila yan. Ilang buwan pa ba natitira? February, March, April, May, June, 6 na. Sobra pa ho pala sa kalahating taon. I-maximize ho nila yung pananatili nila na yan dyan sa House of Representatives sa mga nalalabing buwan para tuluyan ng mawasak itong si Vice President Sara Duterte. At kitang-kita nyo naman ho yun sa pagkukups ng mga ibang House of, miyembro nila dyan sa Committee on Good Government. so para at least, ako tingin ko, ito yung magandang venue para masagot po nila yung mga tanong at kanina mga lumabas sa ating committee hearing. If I remember it, parang tama po. Yes, tama po kayo. Dahil yung huli po, hinabol po si ASEC Sunshine Fajarda. Nasa OBP na ba siya? So well, ang alam ko po kasi kanina hindi na itanong kung saan yung nila but yung mag-asawa, talagang kasama po sila dapat dahil medyo importante po yung kanilang mga pahayag. Thank you, sir. Ang tanong, paano ho pagka hindi sila sumagot? Hindi nilang direktang i-contempt itong mga kasama ni VP Sara. Hindi nila direktang ko-contempt itong si VP Sara, pero alam hunit nitong mga tao na to, hindi iiwan itong si Vice President Sara Duterte ang kanyang mga tauhan diyan sa House of Representatives. Hello po, Kong. Kasi yung ho nila, kung inyong napansin yan diyan sa committee, diyan sa Quadcom, 'di ba? Pagka merong na-contempt, after few weeks, pag magbabalik na yung hearing, pag mag-re-resume na, nag-iiba na ho yung tono. Kaya ang plano ho niyan, nitong mga halimaw na to, tawagin na ho nating mga halimaw itong mga tao na to, na talagang i-contempt ho yung mga tauhan nitong si VP Sara, makakulong sila dyan sa House of Representatives, at maya-maya, meron hong mga staff, itong mga congressman na to makikipag-usap dito sa mga kasama ni VP Sara na kung saan aalukan ho sila ng kung ano-ano. Baka naman, di ba? Wala na tayong problema dyan. Basta itong affidavit na to, basahin nyo diyan sa Committee on Good Government. Tapos lagyan nyo ng konting luha para medyo kapani-paniwala. Ganon ho yung game nila. Kumbaga, yun yung pinaka-effective na approach para talagang madiin nila itong mga Duterte na to. Anong nangyari kay Garma? 'Di ba? Noong pagdating niya diyan, yung composure niya talagang napakaganda Yung sagot siya, talagang direkta. Hindi ho siya basta-basta na bumibigay sa mga tanong nitong mga mga congressman na to, Pero noong na-contempt siya, susunod na balik niya diyan sa Quadcom, naku po, humahagulgul siya iyak. Nagugulat ho siya sa kanyang mga binabasa. Wala hong tao na nasa tamang katinuan. Nagagawa ka ng sworn affidavit. Ngayon, pagkababasahin mo na, hahagulgul ka sa iyak. Ang alam ko, confident ka. Yarin lamang sinasabi mo na itong ginagawa ko na to para maibalik ang respeto ng sambayan ng Pilipino dito sa ating pambansang kapulisan. Kalokohan. Babasahin mo lang, iiyak ka pa. Ito ho, isusumiti ko ang aking sworn affidavit. Ito ho, ito ang totoong nangyari. Babasahin ko ho. Babasahin mo yan with confidence, ika nga.
Yung walang halong, hindi ka makikita na para kang kawawa na talagang di natin malamang parang sinusundot yung pit mo kung ano pa man. Kaya gusto ko nang tanungin itong si Paduano noong mga panahon na yun at saka itong si Atras Abante. Anong ginawa nyo kay Garma? Bakit siya umiiyak? Diba? Baka hindi mo natin alam. Baka liniligawan itong Thunders na to, mga Thunders na to. Ayan si Garma, baka yan yung mga trip ni ano, di ba? Baka yan yung, kung itong si Dan Fernandez, ibinabangga ho siya dito kay Cassandra Leong. Itong dalawa na to, itong si Atras Abante at itong si Paduano, base sa nakikita ko sa kanila, trip ho nila yung mga pagmumukha na yan ni Garma. Bakit po hindi kasama si VP Sara sa pinapa-showcause, pinapasabpina, at pinapa-lookout bulletin? Kasi hindi nila pwedeng gawin yun. Hindi pwede yun. Magmumukha ho silang namumulitika. Magmumukhang kawawa ang office. Ako nasasagot, madam, ha? Hindi nila pwedeng gawin yun kasi hindi yun kasama sa script. Ang ginagawa natin dito, hindi natin pinagmumukhang kawawa si Sara Duterte. Ang ginagawa natin dito, akusahan siya ng kung ano-ano. Di ba? Hingin ng paliwanag dito sa mga bagay na pinaliwanag niya na sa COA. Hindi naman, madam, ang end goal ho dyan, hindi naman pagmukaing kawawa si BP. Baka imbis na mabwisit ang taong bayan, mas dumami pa taga-suporta niyan pagka kinontempt siya o ginawaran siya ng show cause order. Itong mga mainstream media na to talagang ano lang. Hindi ho tayo bilib sa mga tatanong. Well, out of respect po sa kanyang position. Out of respect. Yun ang pinaka-convenient na sagot. Pero behind that, meron talagang rason kung bakit ayaw niyo siyang bigyan ng show cause order. Out of respect, loko-loko ka ba? May saltik ka ba, ha? Joel Chua, may saltik. Nagtatanong ako, may saltik ba ho kayo, sir? Meron ho bang tama yung ano nyo? Anak ng toko, out of respect sa kabila ng pambababoy na ginagawa nyo sa mga Duterte, kaya mong sabihin yung out of respect? Taka ka ba? Ang toko, ha? And pwede Gagalit naman mo din po ako. itong sagutin ng kanyang mga subordinates. Paano pagka sinagot tapos ayaw nyo yung sagot? Pwede naman sagutin ng kanyang mga subordinate. Hindi. Basa na namin ang plano nyo, sir. Basang-basa na namin kayo. Wala nang tanong? Meron pa. Bago tayo mag-end. Office. Part of kung siya magpakita instead na yung mga subordinates niya. Kasi nga, the reason she went doon sa first hearing is because she wants to protect her employees, her officials. Kung siya po magpapakita, di well and good. At least, sana nga lang mag-take siya. Mag-take siya ng oath at saka sana sagutin. Sira ulo ka ba? Paano siya magte-take ng oath kung resource person siya? Hindi naman siya ano. Ito, tanong ha, meron ho ba kayong ano? May tama ho ba kayo? Tatanong ako ha, kasi parang wala ho kayo sa tamang katinuan Parang ha. Resource person lang siya Hindi siya magte-take ng oath. Kung ako kay VP, hindi ko pinadalo yung mga tauhan ko dito. Kasi bababuyin nyo sila pagka nagpunta sila dito. Di ba? Yung mga itatanong nyo, nandiyan na lahat sa COA, ipinasa na namin ang mga dokumento. Para saan pat magpupunta kami dyan sa mga kababuyan nyo? Itong mama na to, tingin ko maraming kababuyan na ginagawa to sa kanyang buhay. Itong si Joel Chua. Sir Joel Chua! Ito lang naman tanong ko sa'yo, saan ka nagpapaparlor? Hindi niya yung mga katanungan. Well, kagaya ngayon, may mga revelation po, no? Na mga na-discover tayo. So, Like what? tignan natin sa susunod kung may mga issues pa rin na gustong itakil yung mga members ng committee. Marami kayong issue, sir. Di mauubos yung issue na yan kasi meron kayong dyan Meron kayong mga karga. Yung mga kargada nyo, galing yan kay Tamba. Ika nga. Yang na yan, si Tamba din yung napapansin, hindi natin siya binibira. Walang bumibira sa kanya. Pero behind all of this chaos, merong isang mama na napakalaki ang tiyan at talaga nagpapataba ngayong mga panahon na to.
na siya ang nasa likod lahat ng kabalbalan na nangyayari ngayon diyan sa House of Representatives. Sa susunod na video natin, mga kababayan, alamin naman ho natin kung makakasama natin etong si dating etong si Senator Risa Hontiveros naman. Isa-isahin ko talaga sa inyo yan. Ipapakita ko kung gaano kahipokrito itong mga dilawan na to. Tumatakbo sila eh. Gusto nila pumasok sa sa gobyerno eh. So pakita ho natin kung gaano kawalang ya at walang prinsipyo at paninindigan itong mga individual na to. Noong ililibing pa lang yan si Marcos Sr., ang angas nyo eh, no? Talagang antitikas ang wawalang hiya nyo. Diba? Pero ngayong meron na nagsalita, nabuksan niyang usapin na yan, di man lang kayo magkomento kahit isang linya. Kumusta naman yung mga binaon? Kumusta naman yung mga biktima? Anak ng tokwa, Senator Leila de Lima, magpakatutuho kayo. Ha? Wala ho kayong consistency. Ika nga. Kung galit kayo sa Marcos, ipakita nyo. Isa pa to, dilawan din tong tsuwa na to eh. Diba? Pero ngayon ho, galit kami sa mga dilawan. Hanggang ngayon, galit kami sa mga dilawan. Okay? Kami, nabudol kami ng Marcos. Etong mga Marcos na to, ginawa nila ang ginagawa ng mga dilawan. Nagalit kami sa mga Marcos. Yun ho ang kaibahan natin. Kami, kahit na inconvenient sa amin, ang pagsuporta sa isang kandidato dahil binibira siya ngayong mga panahon na to, sasabgupain ho namin yan. Maninindigan ho kami. Kayo, hindi. Pagka-convenient na sa inyo, ang kahit na binabanatan nyo, binigyan kayo ng mga pabor, naku po, lahat ng galit, lahat ng nalibing na biktima, wala na ho kayong pakialam. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat sa mga nag-like, nag-comment, nag-share, nag-dislike o nagpakulay sa ating comments dyan dito sa video na to. Mga nagpa-member, maraming salamat ho. Saludo mula kay PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat ho.